Neto mga nakaraan araw, na ang pag-usapan natin pala ngayon si Akla, si Akla. Ngayon, nagtatapos na ba tayo dito kay Akla? Hindi pa, may susunod pa po kay Akla at may kasunod pa si Akla. Alam mo, naawa ako sa iyo, Teacher Mark. Naawa ako sa iyo. Akala mo untouchable ka porket protektado ka ng ladyboy mo diyan sa Thailand, Hindi ka mapoprotektahan ng ladyboy mo. Kahit sabihin mo na isa kang permanent residence dyan, masisilat ka pa rin. Magkikita rin tayo ng personal, Akla. Sabi mo, maging witness ako. Laban sa'yo, di ba? Ngayon, eto. Pupunta na tayo sa first stage. Kasi pumunta ako sa channel ni Akla. Sabi ko, a-attend ka ba ng preliminary investigation? Sabi ko, attend ka ba ng preliminary investigation? Nag-iiyakan yung mga zombie sa baba. Kung paano nag-iiyakan yung mga zombie doon kay Mama Mary daw, ganun din nag-iiyakan yung mga zombie doon sa channel ni Akla. Bakit? Akala kasi nila nagbibiro ako. Akala nila nagbibiro ako, Hindi, may papakita ako sa inyo, Ito pagmamahal ko rin kay Akla. Kung paanong si Libayan ay, pinrotektahan ko si Libayan na maoblo kasi sabi na, ang daldal mo talaga, Meloyap, buti na lang nakapagpiansa si Libayan. I don't care. That's my plan. Magpiansa si Libayan kasi magpapasikat si Libayan, gagano siya. Piansa niya, niyo ako, pusasan niyo ako, putatan niyo ako, kawawa ako. Ay! Gaganon si Libayan doon. Hindi ko pinaiyak si Libayan. Sabi ko, doon ka na lang sa bahay mo umiyak, Libayan. O kaya dito sa channel ko habang umiiyak ka sa Gedli. Dito ka na lang umiyak. Pero hindi kita papayagan umiyak doon. Bakit? Kukuha ka kasi ng simpatya. Kaya sabi ko, tanga-tanga naman itong abogadong to. Hindi niya alam na meron na siyang warrant of arrest. Kung siya nga sarili niya, hindi niya alam na may warrant of arrest siya. Paano na kaya yung mga kliyente niya? Hindi ba alam ni Libayan na makukulong na yung kliyente niya? Same thing dito. Hindi niya alam may warrant of arrest siya. Kaya Libayan, sit back and relax. Manood ka lang dito, may matututunan ka. Ito naman para kay Akla. O, content na naman ni Akla. Ang daldal talaga ni Meloyap, biruin mo, nalaman ko. Di ba gagawin na naman si Akla? O, ito, papaalam ko na naman sa iyo, Akla. O, tingnan mo, Akla, Greetings, sabi dito. Greetings. Under the virtue of the authority vested in me by law, you are hereby directed to appear. Naku, inuutusan ka, Akla. Directed to appear on the schedule mandatory. Mandatory pala ito. Mandatory ako na. Lipad na. Tara na. Biyahe tayo. Papuntang Pilipinas. Ang sabi dito, scheduled mandatory mediation conference pursuant to Department Circular number 031 2023 on August 20. Wow. 2 days na lang. 2 days na lang, Akla. Sisipot ka na sa korte. August 20 and 27, 2024 at 2 o'clock p.m. So, alas 2 ito ng tanghali, So, tulog pa ako na ito. Office of the City Prosecutor, ayan. Justice, ayan. Muñoz Palma Hall Building, Department of Justice, ayan na, Akla. You are further directed to appear, ang sabi rito, on the scheduled preliminary investigation of the above entitled complaint to be determined by the mediation prosecutor on second mandatory mediation conference as scheduled above. Failure to attend, ayan na. Failure to attend the mandatory mediation conferences will serve as a waiver of your rights under the said department circular. Kapag hindi ka pala umattend dito, bakla, iniwi-waive mo pala yung rights mo under the said department circular, and conduct of preliminary investigation shall proceed accordingly. So dito, kapag hindi ka umattend, mandatory ito, malamang sa malamang, negative ka. Malamang sa malamang, kasi mandatory ito Baka ipinagyayabang mo, bakla, na oy, may jowa akong lady boy. Ay, not girl. Ang lady boy. Ang lady boy. No, not girl. Lady boy. Di ba? Akala mo ba, Akla, mapoprotektahan ka ng lady boy dyan sa Thailand? Hindi ka mapoprotektahan. Kahit na ikaw ay isang permanent residence dyan. Sige mo, papabasa ko sa iyo, Akla. Mabilisan lang tayo. Pasensya na kayo, may papabasa ako sa iyo, Akla. Tignan mo. I'm lady boy.
Pakinggan natin, tingnan natin ito. Tingnan natin ito. Ito. Ano ba ito? Denial of Thai permanent residency. Siam legal. Siguro sa sa Thailand ito, no? Siam legal. So anong sabi dito? Tingnan natin. Ang sabi dito, no? Causes of permanent residency revocation. Ibig sabihin, yung mga cause pala ng revocation ng permanent residences. Halimbawa, permanent residence ka na dyan, sakop ka nito. Huwag mo sabihin, hindi ako PR dito, ano lang ako dito, worker lang ako. Di mas lalo ka madaling matsugi. Kung worker ka lang, padala lang namin sa Department of Labor, yung iyong wanted pogative. Tanda mo, may dyan. Di na kita tuturuan. Ipapadala lang namin sa labor yung warrant of arrest mo. Ipapadala namin sa eskwelahan kung saan ka nagtatrabaho yung warrant of arrest mo. Boom. Balik Pilipinas. Balik bayan. Ang sabi dito, no? The Immigration Division has the right to revoke permanent residency status to any non-resident alien if one of the condition is met as defined by Section 12 of the Act. So kung meron ka palang isang nakumit lang dito, pwede ka na palang pwede na palang ma-revoke yung yung permanent residence mo. So paano ngayon si Ladyboy? Si Ladyboy na ngayon ang pupunta rito sa Pilipinas. O yari ka dito. Yari kayo ni Ladyboy, pupuitan yan, sinasabi ko sa iyo. Pareho kayong mapupuitan dito. Ladyboy! O tuloy. Having no valid passport, travel documents, or stamp or visa stamp to enter Thailand. So, pwede ka palang ma-revoke kapag having no valid passport. So, dito pa lang, alam mo, masisilat ka na rito eh. Kapag ikaw pogative na akla, pwede nang itimbre yan. Hindi na marirenew ang passport mo. Kasi wanted ka na eh. Hindi na siya pwedeng i-renew. So, ang sabi rito, ground for sipain. Palabas ang Thailand kapag having no valid passport. Naku, patay tayo dyan pa lang. Tapos na ang laban. Tapos na po ang content natin for today's video. Di ba? Sabi ni Boa, worth it ba ang pagsamba kay Libayan, TMR? Ano nga starter pack gandrong. Talaga, mauubos kayo. Maniwala ka sa akin, may kasunod ka pa. Bukod sa may kasunod ka, may kasunod pa. Gamitan mo na lang ng atay yung sinasabi ko. May kasunod pa at may kasunod. Paano ba yan? May susunod pa at may kasunod pa. Yan na. Pagbulay-bulayin mo yan, akla. So, doon pa lang sa number 1 pa lang, pwede ka nang mapauwi. Walang extraditionary treaty. Hindi naman basta yun na. Hindi naman yung treaty ang gagamitin laban sa'yo eh. Hindi yung treaty. Ang gagawang ka ng legal action. Ano ba yung legal action? Kakanselahin po ang passport mo. Depende sa request. Kapag ni-request nung nagdemanda sa'yo, balita ako, malakas daw yun eh. May backer daw yun. Backer issue. Balita ako lang ha. O sige na, magsampa ka ulit ng disbarment. May backer issue. Dito pa lang, pag nag-file pa lang, ipina-red notice ka pa lang ni yung nagkaso sa'yo, medyo delikado ka. Ibig sabihin, hindi marirenew ang passport mo. Kapag hindi na rin yung passport mo, ground yun para sipain ka palabas ang Thailand kahit protektado ka ni Ladyboy. Number 1 pa lang, sakit na sa ulo. Tama. Paano yan, Raul Guzman? Pupunta tayo ngayon sa number 2. Ano ba yung number 2? Ito yung number 2. Kaya natin. Ang sabi dito, likely to jeopardize the public space or safety of Thailand or is a wanted person with arrest warrant issued by a foreign government. Paktay ka diha. Paktay ka diha. Ang sabi dito, or is a wanted person kapag wanted ka pala. With, hindi ba sa wanted, sabi dito, with an arrest warrant. Woo! Ladyboy! Ano sabi dito? Kapag na-issuean ka ng warrant of arrest, sapat pala yun, sabi ng Thailand government, na sipain ka. Bakit? Kasi wanted pogative ka na. At delikado ka dahil ang tinuturuan mo mga bata. Akla. Delikado. Dahil ang tinuturuan mo akla ay mga bata. Tapos ikaw wanted sa Pilipinas. Kaya anong sabi dito?
likely to jeopardize the public peace of safety of Thailand. Kakasuhan ka ng Safe Spaces Act. Safety of Thailand or is a wanted person with an arrest warrant issued by a foreign government like Philippines. Uy, naku, may Philippines pa pala. So, ano sabi dito? Pwede bang mapauwi si Akla? Pwedeng mapauwi si Akla. So, magkikita tayo, Akla. Magkikita tayo. Ipinare-ready ko na yung letter na ipapadala doon sa school. Pero tandaan mo, may hearing ka sa Abente. Ay, meron ka palang mediation sa Abente. O, nag-report na ako. Kasi pangako ko sa iyo, di ba? Sabi ko, ay, hindi mo pa na-receive. Sige, ako na magre-report para makadalo ka. So, dalo ka na. Ngayon, ang tanong, tutulungan ka ba ng phone mo? Tutulungan ka ba? Di ba yan? Dami mong kliyente, ha? Ang dami mong kliyente. Hindi ka na attorney, no case. Marami ka ng, hahawakan na kaso. So, paano yan? Paano yan kung halimbawa, di ba isang kaso pa lang yan? Dalawa. Magkaiba po ang kaso ang isinampa kay Akla. Dalawang kaso ang isinampa sa kanya, magkaiba. So, kailangan niya ng dalawang magre-represent sa kanya or yung abogado niya, bayaran niya ng dalawa. Ganun lang naman yon. So, dalawang ire-represent mo kay Akla. Attorney Libs, dalawa i-represent ko. Sayang oras, sayang pera. Singilin mo. Total, inaraw-araw na niya ang content eh. Mukhang nag-iipon na pambayad sa'yo. So, kumikitang kabuhayan ka na naman, di ba yan? 2 times acceptance fee. Tingin ko naman, isa lang. Pero kung mautak yung abogado, isa lang, pero mataas. Kasi may bayad kasi ang per appearance eh. So, babawi na lang siya per appearance. Pero syempre, tataasan niya ngayon yun. Di ba? Nalintikan na si Akla. Akala kasi nila, Ma'am Opel, laro-laro ito. Tandaan nyo, yung mga magsasampa, hindi ito mga ordinaryong tao, ha? Ito mga magsasampa, isang ganun lang nila, may kaso agad kayo. Hindi tulad ninyo, maghahanap pa ng abogado. Pag nakakita kayo ng abogado, natig po 4K, babayaran nyo. Masalimuot ang dadaanan nyo bago kayo makapagsampa ng kaso. Tandaan nyo, masalimuot. Pero itong mga winawalang yan nyo, mga binabastos nyo, isang ganun lang. Ingat lang, baka makapag-tour pa kayo. Swerte nyo, tumama kayo ng first prize, trip to Ormoc. Joke lang! Joke lang! Ano na ang kahinat na ng mga bagay na ito? Wala ka naman channel, paki mo. Wala ka naman channel, parang si Libayan. Tingnan nyo kung gaano kababa ang utak ni Libayan, Libayan, sa halip na i-rebat mo yung mga binabato ko sa'yo, ang ginawa mo, kumanta ka lang. At ang punto mo, yung channel ko. Anong pinagkaiba nung nawala at hindi nawala yung channel ko? Wala. Mas lalo lang na-expose ang katangahan mo, Libayan. Mas lalo na-expose ang katangahan mo. So, ngayon, ano inaantay natin? Antayin natin umuwi si Akla. Akla, ito i-debunk mo. Bandboy Bantot, at ito Sir Kayo, civil lang tayo, civil. May nag-forward sa GC. Hindi ko rin, kasi magla-live na ako eh. Sinilip ko lang. Ang sabi doon, sa halip na ayusin ko raw, hindi ko naintindihan eh. Ano ba yung sabi doon? Sa halip na ayusin ko rin mga nag-aaway. Hindi, tama nga yun, hindi ko inayos eh. Kasi kung ako nakialam doon sa away nila, di sana natulad kami sa armado, nagiba. Bakit? Kasi mga chismoso eh. Mga nasa armado, puro chismoso. Hindi ko papayagan ang Ampalayagang. Magagalit si Alfredo Palita na magkalat ang chismis dito sa Ampalayagang. Hindi kami papayag nun. Kaya ngayon, ang Ampalayagang, getting stronger and getting younger. Sabi dito, Akla, pamukbang ka. Pasalubong daw, pasalubong. Di ba? So, ngayon, Akla. Okay ba tayo, Akla? So, magkikita tayo dito sa Pilipinas. Si Bantot, walang kaso? Hindi ko muna sasagutin yan. Time will come. Time will come. Sabi ko sa inyo, para naglalaro ng apoy ang mga yan. Hindi tulad natin. Naglalato-lato lang. Yung mga kinikita ninyo, guys, yung kinikita nila sa pag-YouTube nila, maliit yan. Maliit. Trust me, maliit yan. Ngayon, tignan nyo yung isa. Vlogger yung isa. Vlogger din yun eh. Suportado rin ng kabatas. Meron abulo yan. Merong monetization. Merong GoFundMe. Meron GCash.
Pero ano nangyari? Ano ang kinuha? Tigpo 4K na lawyer. Walang magagawa yung starter pack nyo. Starter pack gone wrong. Sino pa ang susunod? Sino pa? Sino pa ang gustong sumama kay Libayan? Gusto nyo mapahamak? Bobo yung abogadong yan tapos diyan kayo sasama. Tignan nyo yung isa, kumalas na. Sino? Tahimik na. Sino sa tingin nyo yung nakasuhan na tumahimik? Tama yung ginawa niya. Kasi kung tatahimik ka, hindi ka mapag-iinitan. Tignan nyo si bagay, si Parrot. Di ba? Tahimik lang. Pero kapag mang-aasar pa siya, baka matulad siya dito. Baka i-forward sa embassy yan sa Middle East. Di ba? Sa Riyadh. Yung warrant of arrest niya. Hindi siya ngayon makaka-renew ng passport. Pag hindi siya naka-renew ng passport, hindi na siya makakalabas ng Middle East. Posas ang aabutin niya. Di ba? Kasi alam nyo guys, yung mga nakasuhan, hindi naman lahat pag-uwi posas Hindi. Kaya lang napoposasan yung iba kasi tinitimbre na sila doon. Let's say, ako yung nagkaso, tapos nagkaroon ng probable cause, wanted siya. Ititimbre ko yan. Pero kapag hindi ko itinimbre sa immigration yan, hindi maa-aresto yan, hindi poposasan yan. Ngayon, sige, asarin nyo para itimbre kayo. Para pagdating doon, posas kayo. Ito sigurado, itong si Akla, timbre ito. Timbre ito. Kasi hindi ito uuwi ng hindi nakaposas. Tandaan nyo, pag wanted ka na, may warrant of arrest ka na, yun na mismong Thailand government ang magpapauwi sa inyo. Gusto mong isama si Lady Boy! No, ay nagbo! I'm Lady Boy! So yun lang guys, mabilisan lang tayo ngayon. Ingat kayo, may ano pa tayo, basta meron pa. Red notice ba tawag doon? May malalaman natin doon sa lawyer. Bahala na yung lawyer kung anong gusto niyang gawin. And now, the end is near. And so Akla face the final cyber libel. So yun lang guys, magandang araw sa inyo. Ingat po tayo. Hanggang mamaya po. Mamaya gagawa ako ng another content. Malakas pala makapagpa-trending sa TikTok, Tingnan ko ilan views na ako sa TikTok. Guys, sa TikTok, Meloyap 2.0. I-search na lang po ninyo ako, Meloyap 2.0 sa TikTok. No? Ingat tayo mga kapatid, hanggang sa muli po. Puntahan na ninyo si Akla doon. Busitin nyo na. Ingat po mga kapatid, hanggang sa muli. Wash out muna. Ayan, shout out kay Shirley Samonte. Shout out po sa inyo kay Boa Hancock. Si Baby Astrid, ang kinagagalitan ng taga-kabilang parlor. Paano ba naman dahil sa cake. Iyaano ko lang Iyaano ko lang. Kasi may nabasa ako Ang sabi nila, nasa kanila, hindi ako against kay Mark D. Hindi ako against kay Mark D. Sabi nila, nung nabasa ko, may alam daw siya sa akin na tandaan niya na hawak niya si Mark D. Anong hawak mo si Mark D? Anong tauhan mo si Mark D? Pero okay lang naman yun. Ibig sabihin, meron daw akong tinatagong sikreto na si Mark D ang nakakaalam. Go ahead, eat all your cake you can. Tandaan nyo guys. Tandaan nyo lang. Hindi. Ano naman tayo, okay lang naman tayo dyan. Okay lang tayo. Ang laban nila sa akin, ako ang igigibay nila, pero hindi nila alam, ang laban ko si Libayan. So, kaya hindi ko pinapansin Hindi ko pinapansin. Hindi nila ako kaya sa argumento, kaya maghahanap sila ng paraan. Biruin nyo, pati yung sa Blogspot, yung baklang hacker, kinontak pa nila yung gumawa. 2008 pa yun Anong year na ngayon? Kinontak pa nila, Talagang gustong-gusto nila makabawi sa akin. Hindi kayo makakabawi, boy. Ang cybercrime 2012. Yun 2008 yun. Wala. Hindi ko alam, hindi ba nag-iisip pa mga ito? Libayan, turuan mo nga yung mga vlogger mo, ang bobobo. Hindi tulad dito sa amin. Ilan na nakasuhan sa kanila? 3. May madadagdag pa. So, mag-recruit kayo ng bago. Operan ninyo na starter pack. Libayan, mauubos ang vlogger mo. Promise, mauubos ang vlogger mo.
So, ingat tayo. Ingat tayo mga kapatid. Hanggang sa muli po. Ingat po. Mamaya magko-content ako. Kaso doon ko i-upload sa Facebook ko ha, sa personal Facebook ko. Follow na lang ninyo ako doon. Romel Yap Malapira. Follow na lang po ninyo ako. Mga current events ang ano natin doon, mga topic natin doon. Ingat po tayo mga kapatid. Hanggang sa muli po.